Hindi ito tutorial kung paano mag-request ng return, refund sa Shopee o sa TikTok. Kasi marami na kayong makikitang tutorial dito sa YouTube o kahit sa ibang platform. Ang ibibigay ko sa inyo ngayon ay mga simpleng tips na laging nakakalimutan natin bilang isang buyer. Ang pag-uusapan natin ay kung paano mas magiging smooth, mas magiging mabilis ang inyong request for return or refund ng mga items na in-order ninyo at hindi kayo naging satisfied. Siyempre pag nag-order ka online, excited ka na at hinihintay mo na ang pagdating ng iyong order. So make sure na kung kailan dadating yung order mo, kasi sasabihin naman sa'yo kung kailan yung estimated time na dadating yan. Make sure na nasa bahay ka or at least laging nakabukas ang cellphone mo just in case na tumawag sa'yo yung magdi-deliver or magte-text. Make sure na may tao sa bahay ninyo. Kung wala naman, kung wala ka naman sa bahay ninyo, maghabilin ka sa maiiwan sa bahay na meron kang ina-expect na package. Kung aalis ka naman ng bahay, gumawa ka ng authorization letter at ibigay mo dun sa maiiwan sa bahay ninyo para yun yung ipapakita niya sa magdi-deliver na rider. Sa totoo lang, hindi ko pa naranasan yung COD payment. Usually kapag nag-order ako, ang ginagamit ko ay e-wallet o kaya naman credit card. So eto na, dumating na yung produkto na hinihintay-hintay mo. Matagal mo nang pinag-ipunan yan o kaya naman hinintay mo na maging free shipping bago ka umorder. Pagdating, picturean mo agad yung package. Huwag ka agad excited na pupunitin mo yung balot. Picturean mo muna siya as is. I-video mo yung pag-unbox mo sa package at make sure na at least less than 1 minute lang yun. Habang vini-video mo, siguraduhin mo na ipinapakita mo yung package at inaalis mo yung produkto doon sa balot. At pakita mo na yun lang talaga yung laman ng balot. At ang pangatlong bagay na kailangan mong gawin ay make sure na kumpleto yung in-order mo. Kung halimbawa may freebie ba yan, nandoon ba yung freebie? Kunyari, kung halimbawang ilang piraso ang ina-expect mo, dapat kumpleto rin yon. At i-testing mo rin kung gumagana, kung wala bang bale, kung wala bang sira, kung walang punit. Make sure na perfect yung kung ano yung ina-expect mo, yun dapat yung nandun sa loob ng package. Meron ka lang 1 linggo para mag-request ng return refund. Eto na, kung halimbawang happy ka, kumpleto yung nakuha mong produkto, walang problema, walang sira, walang bale, walang punit, maayos mo natanggap yung pinapangarap mong produkto na matagal mo nang pinag-ipunan. Gumawa ka ng magandang review doon sa seller at purihin mo naman sila kasi pinaghirapan nila na i-deliver sa'yo o ibalot o i-deliver sa'yo ng maayos ang produkto mo. Bigyan mo sila ng karampatang review. Kung happy ka, bigyan mo ng 5 star. Kung hindi ka naman happy at meron pang, sa tingin mo, meron pang room for improvement, magbigay ka ng naayon kung ano yung nasa puso mo na review. Pero sa akin make sure na sincere yung iyong comment, hindi yung basta comment lang na maganda yung pagkakapackage o kaya naman yung comment na mabilis dineliver, parang masyadong general. Para naman kasi ilagay mo din yung position mo doon sa seller na ma-encourage sila na pagpatuloy yung maganda nilang trabaho. So kung sa tingin mo deserve nila ng 5 star, wag mo nang ipagdamot, ibigay mo na para mas maengganyo sila na pagbutihin pa nila yung kanilang trabaho. Kung sa tingin mo naman ay meron pa silang room for improvement, sabihin mo kung ano yung particular na bagay na kailangan nilang i-improve para mag-focus sila doon. Eto na, kung hindi ka naman happy, bakit ka hindi naging happy? Pwedeng hindi kumpleto yung pinadala sa'yo. Kunyari, ako, doon sa isa sa binilhang kong seller, sabi niya may freebie na may free gift. Nung dumating sa akin, walang free gift. Ang sabi niya, yung free gift daw ay yung cable. So nung tinest ko yung manual, yung cable kasama doon sa pakete o doon sa package. So ano yung sinasabi niya, freebie? Teka lang, bago umusok ang ilong mo sa galit, mag-ano ka muna, relax ka muna, chill ka muna. I-compose mo ang isang comment na sa tingin mo
mako-call yung attention niya, pero dapat respectful ka pa rin. Huwag kang mahihiya kung halimbawang nangako ang seller sa'yo ng freebie at wala kang natanggap. I-demand mo yun kasi nasa product listing nila yon na may freebie ka. At yun yung reason kaya ka bumili. Kaya i-demand mo, huwag kang mahiya. At kung hindi niya binibigay sa'yo, that could be a reason or that is a reason that you can request for a return refund. Maging objective ka doon sa complaint mo doon sa seller, mag-stick ka lang doon. Kalimbawa, kulang yung pinadala sa yung package, yung in-order mo, hindi kumpleto, yun lang yung sabihin mo. Don't take it personally, wag mong personalin yung seller. Kaya lang, kailangan din natin silang i-correct. Dahil minsan may mga sellers na gusto lang nilang kumita, wala silang pakialam kung maganda ba yung service na naibigay sa'yo o kaya naman wala silang pakialam kung hindi ka happy doon sa iyong in-order. Parang hindi sila ganun kasincere. So, kung ganun sila, okay lang, huwag mo na silang gayahin. Dapat ikaw mismo, respectful ka at objective ka sa pagbibigay mo ng complaint o sa pagre-raise mo ng complaint. Kaya nga natin pinag-ipunan yung bagay na yon dahil gusto nating bilhin. Pinag-isipan natin mabuti bago natin i-click yung buy now. So, dapat we deserve the value for our money, di ba? As much as possible, huwag ka nang makipag-negotiate sa seller ng tungkol dun sa exchange o kung ano pa man. Ang communication mo lang with the seller is to inform them na hindi kumpleto yung package mo o may sira yung package mo na natanggap. Yun lang. Yung explanation ng kung ano man ang complaint mo, doon mo na lang ilagay sa review. Once na nakapag-submit ka na ng request for return refund, i-monitor mo ang sasabihin ng platform para alam mo kung ano ang iyong susunod na gagawin. So sana may natutunan ka sa konting minuto, ilang minuto ng ating pag-uusap ngayon tungkol sa topic na ito. At please wag kang mahiya na mag-subscribe dito sa channel para updated ka sa mga susunod at darating na video.